Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So tatlong burado na mag-i-score ng Mega Showdown ni Manny Pacquiao at Mario Barrios. Ito ay sina Max Deluca, Tim Cheatham, at Steve Wasted. Ang tatlong burado na ito ay may history din ng controversial score sa mga bigating mga laban, kung saan ay may pinapanigan ito. In short, may mga kapalpakan at anomalya din na ginagawa ang mga ito. Unahin natin si Max Deluca, ang nabatikos matapos magbigay ng tablang score na 112-112 sa labanan Ryan Garcia kontra Devin Haney. Matapos mapabagsak ng 3 beses ni Ryan Garcia itong si Devin Haney ay nagbigay pa din ito ng tablang score, kaya dahil dito ay sobrang binatikos siya ng husto. Sunod ay si Steve Wasted naman ay nagbigay din ng tablang score na 114-114 sa labanan Tank Davis kontra Lamont Roach Jr., na tanging siya ang dahilan kung bakit hindi nanalo itong si Roach kontra Davis. Sa kabila nakitang-kita at napakaliwanag naman na nanalo talaga si Roach kontra Tank Davis. He counterpunched Tank, took off some of the steam of the punch, but still, Roach leaning with right, he took a lead. Davis fighting on even terms here in the 11th. At si Tim Cheatham naman, ay ang nag-iisang burado na nag-score ng 115-113 pabor kay Haney sa naging laban niya kontra Machinko. Body shot that makes Haney go back and drop his elbows to protect his body. So Loma goes back up top with a jab, a left hand and a right hand that missed, then goes back down with a body shot, followed by an uppercut, and a right hook. Haney retreats, but instead of following him, Loma backs off, making Haney come to him. Loma then surprises him by countering his jab with a straight left. Kaya talagang delikado dito sa tatlong judge si Manny Pacquiao. Kaya dapat talagang knockout at hindi napaabutan sa final scorecard ni Manny Pacquiao itong si Mario Barrios, dahil kung hindi ay mukhang matatalo siya kay Mario Barrios. Maintaining his form and still content with just blocking. So the teeter-totter combination is the right. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So mahigit isang dekada na ang lumipas ng niyanig ni former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, at makuha ang rank number 1 sa pound-for-pound list ng boxing-oriented publication ng Ring Magazine, unikit na rin ang pangalan Manny Pacquiao sa listahan ng pinakamagaling na boksingero sa buong mundo. Makalipas ang ilang taon ay muling hinirang ang isang Asian boxer pound-for-pound king ng The Ring Magazine. Unti-unti na itong gumagawa ng pangalan sa buong mundo na si current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Kabilang ang Japan sa may mga boksingerong may pinakamalakas, at hindi rin mabilang ang mga boksingero dito na nagkampiyon. Dahil sa mga impresibong panalo ni Naoya Inoue aka the Japanese Monster, ay nagsimula na silang pag-usapan at pagkumparahin ni Manny former 8 World Division Champion Manny Pacman Pacquiao. Si Naoya Inoue at Manny Pacquiao ay parihas Asyano at may taglay na lakas bilis at killer instinct na bihira lang magkaroon ng isang boksingero. Ngunit may karapatan bang ehanay kay Manny Pacquiao itong si Naoya Inoue? Si Naoya Inoue ba ang magbubura ng record at hihigit kay Manny Pacman Pacquiao? Si Naoya Inoue ay ipinanganak noong April 10, 1973 may edad na 32 years old, kasalukuyan nasa bantamweight division. Sa edad na 32 years old ay hindi maitatanggi na sa kalakasan ito. Ikumpara naman natin ang edad nila na 32 kung ano-ano nga ba ang meron sa kanila na wala sa isa't isa. Si Manny Pacquiao sa edad na 21 years old ay lumalaban na ito sa super bantamweight division na kung saan ay tinalo niya dito ang South African na si Lelo Lebwaba. Habang si Naoya Inoue naman ay mas solido na ang suntok. Kung ikukumpara natin ang mga laban ni Manny Pacquiao sa mga naging laban ni Naoya Inoue ay wala pa talaga sa kalingkingan ni Manny Pacquiao ang naabot nito. Magmula sa lightweight, light welterweight, at welterweight division. Kung ating titingnan at panuurin ang mga naging laban ni Manny Pacquiao ay wala pa talaga sa kalingkingan ang mga naabot ngayon ni Naoya Inoue. Ngunit dahil hindi patapos ang karera ni Naoya Inoue ay may posibilidad pa na mahigitan ang mga record ni Manny Pacquiao.
Kung pag-uusapan naman natin ang mga laban ni Naoya Inoue, si Nonito Donaire ang pinakasikat na boksingerong nilabanan niya. Habang si Manny Pacquiao naman ay marami na itong nakalaban na mabibigat ang pangalan na si Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Mikel Cotto, Antonio Margarito, Timothy Bradley at marami pang iba. Sa estado ng boxing ngayong taon kasalukuyan ay hindi na natin nasasaksihan ang talagang laban na inaabangan ng karamihan at sa buong mundo. Si Manny Pacquiao ang tanging boksingero na nakuha ang 8 Division Champion, siya lang din ang naging 5 Division Lineal Champion. Ngunit may record pa si Manny Pacquiao na hindi pa alam ng karamihan. Ito ay ang pinakamahabang panahon na kasama sa top 10 pound-for-pound best fighter ng 13 taon, hanggang ngayon siya rin ang may hawak ng record na the longest top active fighter. Dahil dyan ay hindi nakakayanin higitan pa ni Naoya Inoue ang mga nakamit ni Manny Pacquiao. Maintaining his form and still content with just blocking. No, the teeter-totter combination is the right uppercut. Now explain to people when you say that. You call it a teeter-totter, and Butler slipped that left hook by Butler moments ago. Remember, Butler will neglect defense. Butler will come on with this combination and still through the glove. That's the first contact. Test you do from a power. There's the jab of Butler. Oh, it's too easy, Test. Far too easy. Too easy. Like anyway, when you're getting hit with those type of punches. The way I hear you talk and what I see out of Butler, you get the sense. Good combination right there from Butler. Ali shuffled back against the ropes. There you go. There's a 3-punch. Combination. Dagdag pa sa ating mga balita. So undefeated Pinoy top prospect na si Carl Hamas Martin, ang may malaking posibilidad makatapat ni current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monsters, dahil si Carl Hamas Martin ay kasalukuyang pangatlo sa world ranking ng WBO sa 122-pound Super Bantamweight Division. Dahil si TJ Doheny ay tinalo na ni Naoya Inoue, at baka isusunod ni Naoya Inoue itong si Sam Goodman, at kung sino ang manalo sa kanilang laban ay siyang kakalabanin ni Carl Hamas Martin, ngunit ganun pa man ay kailangan niyang talunin lahat ng kanyang mga laban sa mga impresibong panalo. Mangyayari ang Carl Hamas Martin versus Naoya Inoue, kapag itong si Naoya Inoue ay mananatili pa sa Super Bantamweight Division. Dahil maraming usap-usapan na balak na itong umakyat sa 126-pound Featherweight Division, ngunit ganun pa man ay kung sakaling man umakyat si Naoya Inoue sa ibang division ay mababakante na ang 4 na division, kaya malaking posibilidad na makuha lahat ni Carl Hamas Martin ang 4 na world title kung sakaling iwanan ni Naoya Inoue ang Super Bantamweight Division. Napakalaki ng tiwala ng mga Pinoy fans dito kay Carl Hamas Martin sa taglay nitong lakas para makuha ang kampyonato. Ngunit ganun pa man ay kung sakaling umakyat naman si Naoya Inoue sa ibang division ay hindi pero naman ito makakaligtas kay 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero at isang malaking pagkakataon din naman ni John Riel Casimero na habolan si Naoya Inoue sa kahit anumang division. Dahil nakalock target na itong si Naoya Inoue kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na inaasahan na babali at puputol sa pamamayagpag nitong halimaw ng Japan. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.